Well, dahil nakafocus na. Hanggang June 2028, si Marcos pa rin ang presidente. Pero I think kasi I once worked with her. I think in this time around, I think it is hindi OA magsabi na it is an ill-advised move. I think it is a misguided gamble. Isa na lang po. Lalaki kong Salcedo, today may visit po si President Marcos sa Naga to meet with Naga City Mayor Leni Robredo. Being your fellow Bicolano, do you think mapag-uusapan sa visit na ito yung anything about 2028 elections? Sa visit today po ni BBM sa Naga. If it is not ill-advised, na sumagot sa potential development sa 2028 election. Ang mga tanong mo, puro kay Leni ako ng presidente. Kay Sara ako ng vice-presidente. So, I think there will still be combinations. Paano ko pa sasabihin ito? Paano sasabihin ng ayaw niya sabihin? Ang hirap naman kasi sa ating mga Pilipino, hindi naman natin binabasa ang plataforma. Pero sa akin, dun ako. Kung aling plataforma talaga ang magpapabuti ng karamihan, antayin mo yan. When I was governor, my poverty was 42%. By sheer realignment of my budget into education, college education, for 9 years, I reduced it to 15.2%. It can be done. So, ano ngayon ang natin? We are right now 23, 21. Poverty. Our poverty is 21. That's still very high. Single digit po. Nagpa 5% yata ang Indonesia. Kung sino sa kanila ang mayroong... I always look at my principal. I work for Rocco. I work for Mitra. I work for a lot of these guys. No, I was chief of staff of Mitra. I was chief of staff of Rocco. And I learned a lot from all these people. But one thing I look for them is anyway, much of what can be done for the Philippines is already there. Everybody knows what can be done and must be done. It is really who is the niche among these guys, who has the will. When I choose my candidate, it is the willfulness that matters, not the popularity. May similarity naman ng si Leni saka si Sara. Naging mayor yung dalawa. Naging vice president. Ang pinag-uusapan dito na dapat makita ng taong bayan natin. Yung track record muna. Track record. Ano ba ang track record ni Leni? Ano ba yung track record ni Sara? Ano ba ang nagawa ni Sara when she was the Secretary of DepEd for 2 years? Oo. Ano ba nagawa niya? Ang dagdagan pa yung mga classroom. Gumanda ba yung mga restroom sa mga public schools? Oo. Gumanda ba ang ating education? At this point in time, kahit ngayon, nakikita natin, ang education natin, di ba maganda eh. Track record. Pangalawa, ano ang may offer mo sa bayan? Yun ang pangalawa eh. Di ba? Ano may offer mo sa bayan? For example, like, if you're going to repeat the performance of your former father as president, is that what you can offer the country? Or, meron ka pwedeng sabihin na may offer sa bansa natin?
bilang isang Pangulo ng Pilipinas na hindi ka naniniwala anymore sa political dynasty. Kundi ang pinapaniwalaan mo, yung pangangailangan ng taong bayan. Pangatlo, meron pang kaso si Lenny sa korupsyon compared to the Vice President right now. Yun dapat ang makita ng taong bayan. Hindi pinag-uusapan dito ang personality. Hindi pinag-uusapan dito ang pinag-uusapan dito, kailangan natin ng Pangulo na na matino at malinis. May track record. Merong i-offer sa bayan na iba. Na makikita natin na ang bansang Pilipinas lalong tatayog, lalong magiging maganda. Ang pangapat, kasi alam mo tayo, ang natin, nagiging Pangulo ito, tapos dinededma niya ang mga ginawa ng dating Pangulo. Hindi dapat. There ought to be a continuity of progress. There ought to be a continuity of economic rehabilitation, for example. Sapagkat kung iibahin mo na naman yung programa pag Pangulo ka, sapagkat wala kang belief sa dating Pangulo, hindi po nakakaganda yun sa bansang Pilipinas. Because that is just playing politics. Yun po yung sa akin. Kung you mentioned in an interview na VP Duterte is winnable, but it doesn't mean that she's unbeatable. So do you think Mayor Lenny can beat Duterte in 2028? Should she run for the presidency? Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, no, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya yung bang kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the president exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-uusapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? Or do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana way winner si Sara. Ito yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin. Etong Joey,